May isang nagtanong, saan sa Biblia sinabi na minsang ligtas ay ligtas na palagi? Saang talata ba yon? Once saved, always saved. Ang doktrinang ito ay mariing tinututulan ng mga nasa hidwang pananampalataya. Ngunit ano nga ba itong once saved, always saved or kilala sa tawag na OSAS? Ang once save always save doctrine ay nagpapahayag at nagbibigay diin na ang mga taong buong pusong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno, bagkus tiyak ang kaligtasan, sapagkat binibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagsisampalataya sa Kanya. Romans chapter 8 verses 35 to 39. Sino ba ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapagitian ba? Ang kagipitan o pag-uusig o kagutuman o kahubaran o panganib o tabak? Gaya ng nasusulat, alang-alang sa iyo ay pinapatay kami buong araw. Kami ay ibinibilang gaya ng mga tupa para sa katayan. Hindi. Sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo kaysa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Sapagkat ako ay nakatitiyak na hindi ang kamatayan, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang pamunuan, ni ang mga kapangyarihan, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang kataas-taasan, ni ang kailaliman, ni ang anumang ibang nilalang ay makakayang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa malinaw na katotohanan ito na may tiyak na kaligtasan kay Kristo, ang kanilang palusot sa mga talatang ito para pabulaanan ng aral ng once saved, always saved. Wala namang sinabi dyan na hindi tayo maihiwalay kay Kristo kapag tayo ay nagkasala. O, sa verse 35, kasama sa binanggit ang nakedness. Ang nakedness ay tumutukoy sa kasalanan at karumihan ng tao sa harap ng Diyos. Kaya pinagtitibay na alinman sa mga nabanggit ay hindi makapaghihiwalay sa ating mga mananampalataya mula sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat may tiyak na kaligtasan kay Kristo ang buong pusong sumampalataya sa Panginoon. Ngunit lilinawin ko lang mga kapatid bago ko ipagpapatuloy ang pagpapaliwanag sa once saved, always saved. Laging akusa sa atin ng mga anak ng Diablo na malayo na raw tayong mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na tayo. Ito ang paglilinaw sa akusang ito. Ang biyaya na ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi po lisensya upang gumawa tayo ng kasalanan o hindi lisensya upang mamuhay tayo sa kasalanan, kundi upang tayo ay magpatuloy lumakad sa katuwiran ng Diyos at upang matuto tayong umiwas sa anumang kasalanan bilang ligtas at mananampalataya ni Kristo. Sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nagpapakita sa lahat ng mga bagay. Nagtuturo sa atin upang tanggihan ang hindi pagkamakadiyos at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may kahinahunan, may katuwiran at makadiyos dito sa kasalukuyang sanlibutan. Alalahanin po natin sa ating pagiging Kristiyano ay nararapat mamuhay tayong may kabanalan upang hindi mapintasan ang ating pananampalataya kay Kristo. Pansinin po ninyo, kapag ang isang Baptist o ang isang Kristiyano ay nahulog sa kasalanan, ang pintas agad ng mga walang tiyak sa kaligtasan ay ganito, ligtas pa rin ba yan? Idinidiin agad nila na mali ang once saved, always saved dahil sa pagkahulog ng isang Kristiyano sa kasalanan. Wala sa katiyakan ng kaligtasang aral ng Panginoon ang problema, kundi nasa isang Kristiyanong hindi umiwas sa kasalanan. Ang mawawala sa isang totoong Kristiyanong nahulog sa kasalanan ay reward, hindi ang kaligtasan. Dahil sa ating pagiging Kristiyano, pagiging ligtas, pagiging mananampalataya at pagiging anak ng Diyos, may reward po tayong matatanggap balang araw kung paano tayo maglingkod sa Diyos at mamuhay dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay. Ang kaligtasan ay regalo, matatanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang reward naman ay nakabase sa paglilingkod natin bilang mga ligtas na mananampalataya ni Kristo. At matatanggap natin ito sa langit balang araw kapag nandun na tayo. Kaya bilang mananampalataya sa Panginoon ay lumakad tayong naaayon sa ating kaligtasang tinanggap dahil ang ating kaligtasang tinanggap ay nagtuturong lumakad sa katuwiran ng Diyos. Para naman sa mga nag-aakusa na namumuhay daw tayo sa kasalanan dahil ligtas na tayo at ginagamit pa nila ang pagkahulog sa kasalanan ng iba upang sabihing mali daw ang once saved, always saved. Sasabihin ko sa inyo, alam ng Diyos na hindi perpekto ang tao dahil sa pagiging likas na makasalanan at lalong higit ang kanyang mga mananampalataya. Kaya nga naligtas ang tao sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung hindi tayo sa biyaya ng Diyos mga ligtas,
wala hong sinumang magkakamit ng kaligtasan dahil sa ating pagiging makasalanan. Kaya purihin ang Diyos dahil ang kaligtasan ay sa kanyang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Balik tayo sa topic. Sa kabila ng katotohanang may tiyak na kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, mayroon pa rin pong tumututol sa aral na ito. May isang nagtanong, saan sa Biblia sinabi na minsang ligtas ay ligtas na palagi? Saang talata ba yon? Saan daw sa Biblia ang once saved, always saved? Tandaan po natin, minsan lang naipako si Kristo para sa ating mga kasalanan. Kung gayon, minsan lang din ang kaligtasan ng tao tungo sa langit. At yun ay nagsimula nung siya ay sumampalataya kay Kristo ng buong puso. Ngayon, mapapatunayan ba natin sa Biblia ang once saved, always saved? Opo. Basahin natin sa Romans chapter 5, verse 8 to 10. Datapwat ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Sa gayon, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dito sa verse 8, pinapakita, bagamat tayo ay makasalanan, mayroon pong Diyos na nagmamalasakit sa atin sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak na si Kristo para sa ating mga kasalanan. Sa verse 9, lalong higit kung gayon na ngayong binigyang katuwiran sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kaligtasang na kay Kristo ay ibinigay lamang sa mga nagsisampalataya. Kaya nga na-justified sa harapan ng Diyos o inaring ganap sa harap ng Diyos ang sumampalataya kay Kristo. At ang nagsisampalataya ay ligtas sa kapahamakan balang araw. Tayo ay maliligtas mula sa pagkapuot sa pamamagitan niya. Sinabi ito ni Apostol Pablo dahil alam niya mismo na ang kaligtasan ng mga nagsisampalataya ay minsan lang at hindi mawawala. Sa verse 10. Sapagkat kung noong tayo ay kaaway, ay ipinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalong higit bilang naipagkasundo, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Alam po natin na tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero noong tayo ay naibalik sa imahe ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay maliligtas pagdating ng paghuhukom ng Diyos sa mundong ito balang araw. Dahil ang impyerno ay para sa mga hindi nagsisampalataya sa Kanya. Ang salitang maliligtas ay katiyakan po yan. Dahil yan ay patutuo sa iyong sarili na ikaw ay ligtas sapagkat sumampalataya ka sa pangako ng Diyos na ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus may buhay na walang hanggan. Kasi hindi mo masasabi na maliligtas ka sa paghuhukom ng Diyos kung alam mo sa sarili mong hindi ka ligtas. Kaya pansinin niyo ang mga nangangaral na nawawala ang kaligtasan. Hindi nila tiyak na maliligtas sila sa paghuhukom ng Diyos kasi sa kailang aral ay walang tiyak na kaligtasan. Pero tayo, tiyak natin ang ating kaligtasan sapagkat ang ating aral ay nagbibigay ng tiyak na kaligtasan. Sapagkat ang ating ipinapangaral ay gaya ng ipinapangaral ng mga apostol na may tiyak na kaligtasan. Si Kristo ay nagtuturo ng tiyak na kaligtasan. Ang mga apostol ay nagtuturo ng tiyak na kaligtasan sapagkat sila ay sumampalataya kay Kristo. Maliban kay Judas, hindi ligtas dahil hindi siya sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ayon sa John chapter 6. Kaya po kung naniniwala kang ang aral mo sa kaligtasan ay ayon sa aral ng mga apostol at ni Kristo, dapat tiyak mo rin ang iyong kaligtasan. Turo ba ni Kristo ang tiyak na kaligtasan? Opo. Sa John chapter 5 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, siya na nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay mayroong walang hanggang buhay at hindi makakarating sa kahatulan kundi inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ang sabi ni Kristo, hindi makarating sa kahatulan. Sino? Ang mga sumampalataya. Hindi yan sasabihin ni Kristo kung ang aral niya ay mawawala ang kaligtasan. Pero dahil hindi mawawala ang kaligtasan sa mga buong pusong sumampalataya ayon sa kanyang aral, kaya yan sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, napatunayan ba natin ayon sa Biblia ang once saved, always saved doctrine? Opo. Binasa natin kanina sa Romans chapter 5 verse 8 to 10 na ang inaring ganap ng Diyos ay ligtas mula sa puot ng Diyos balang araw. Patunay yan na kung ligtas ka ngayon ay ligtas ka mula sa impyerno balang araw. Once saved, always saved.